Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating mga bisita. It's a blessing to have you here tonight. To start our service, please, may I request everyone to please stand and get your hymn books. Yung hymn books po natin ay nasa harap. And let's sing hymn number 67 at Calvary. Hymn number 67. Years I spent in vanity and pride. Verse 1, ready, sing. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I'd spurned, till my guilty soul imploring turned. Calvary, mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Amen. Praise God for the truths of that song. Let's sing another song. Hymn number 10. Hymn number 10, Jesus Saves. Ang Panginoong Jesus lamang ang nagliligtas. Jesus saves. We have heard the joyful sound. Ready, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. On the second verse. Wafted on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Bago po tayo umupo, tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami po ay makaparinig na inyong salita. Thank you, Lord, for bringing us here to church in this blessed Wednesday night. Lord, I pray that you'll bless our service tonight. May your word work in the hearts of your people who are here in this congregation. Lord, bless the preaching of the word. Bless also our pastor. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Magandang gabi po. Bago po tayo tumuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi po, itong araw na ito is our prayer meeting. So, if you have your prayer request with you, magpe-pray muna tayo and then we will proceed sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. If you have your prayer request, yan. Pwede pong you can pray for them individually. Then after a silent prayer, magkakaroon tayo ng general prayer. Okay? Silently lang po, no need to go around. Individually, you can pray. At after nyan, ay magpe-pray ako ng mas malakas.
Our dear God in heaven, we come before Thee, believing that You are listening to our prayers. Thank You, Lord, for You are our God. Thank You, Lord, for hearing our prayers. We are praying for the sick people, that You are our Jehovah Rapha. Touch their physical bodies, and I pray, Lord, that You would also provide their needs. We continue to pray for our church anniversary this coming last Sunday of January, praying for the victorious anniversary. Use this event so that people may come to know Thee as their Lord and Savior, and every member would be reminded of our commitment on the church that You have put us. Lord, we are praying for our speaker, Pastor Jonathan Misnan, that You would give him the wisdom so that the preaching of Your word will be a blessing to each and every one of us. Lord, continue to provide our needs for this anniversary. Lord, we are praying for the success of the evangelistic nights. Thank You for our visitors who are here. It is our prayer that they may know the gospel of the Lord Jesus Christ, that they may assured of their salvation. We believe that You are going to save souls for tonight. Thank You, Lord, for what You are doing in our church. Continue to bring revival. Continue to bring unity in our church so that we may lead more souls to the feet of the Lord Jesus Christ. Thank You, Lord, for our visitors for tonight. Continue to be with us, even the preaching of Your word. This coming Sunday, give us again a meaningful and victorious worship. We are praying for souls that will be saved for tonight, and this will be a victory again. And I believe this will give rejoicing in heaven. Lord, continue to be with us and cleanse us from all our sins and unrighteousness. Thank You for answering our prayers. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Mr. Song Leader, i-welcome natin yung mga bisita natin. Ang daming mga bisita. Oh. Si Chris nandyan. Oh. Yan, special mention yan. Oh. Okay, sige. Let's welcome them. Tayo po tayong lahat. At let's go around the auditorium. Let's shake each other's hand, especially po sa ating mga bisita. Once again, welcome po. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Please be seated as we listen to a special number to be rendered by Sister Sam Calamasa. If I had just one more song that I could sing you, one more story I could tell before I leave. If I only had one message I could give you, there's no question it would be about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love.
could sing about the state of grace I live in, and the peace and joy I have when times are tough. And you've seen all the blessings I've been given. In the end, my life is just about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love. And although it's bittersweet, remembering the cause, there's something beautiful about the cross. 2,000 years ago, if I'd have watched him die, I think I would have lost all hope, demanding to know why. But now I know the cross means everything, and it's the greatest honor to sing about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love. And although it's bittersweet, remembering the cause, there's something beautiful, something incredible, there's something wonderful about the cross. Magandang gabi po uli sa bawat isa at ngayon po ay mag-aral tayo ng Bible. No? Marami yung kabataan na nakikita. Subalit mag-aaral tayo ng Bible, allow me na gumamit ng Tagalog Bible. Ano gusto nyo? Tagalog, English, Korean? Ha? Hindi ako marunong mag-Korean. Ang alam ko lang sa Korean, anyo nga sa'yo? Wala na. Ang tagot ko na lang, ewan ko sa'yo. Hindi. Ayaan nyo akong mangaral sa wika natin para mas madaling maunawaan ng mga kabataan. Okay? So, sa gabing ito ay magbabasa tayo ng Bible. The Bible, ito ay salita ng Diyos. Ito po ay banal, isinulat ng mga tao nung lumang panahon, subalit sila ay kinasihan ng banal na Espiritu. At ang pag-aaralan natin sa gabing ito ay hinango sa book ni Lucas. If you have your Bibles with you, sige, tayo tayong lahat. Luke chapter 16. Luke chapter 16. Yung mga kaibigan namin, kung walang Bible, makinig lang po kayo. Luke chapter 16, I'll be reading verse 23 hanggang 31. Or, umpisahan ko sa verse 19. Ayan, para kompleto. 19 hanggang 31. Ang sabi ng Bible, makinig yung walang Bible, may isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin.
Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ang mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Subalit sa kanya, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Salamat, Panginoon, at napakahalaga po ng inyong salita at kailangan marinig ng bawat nilalang ang patungkol sa salita po ninyo, ang patungkol sa lugar ng pagdurusa na meron pong lugar ng pagdurusa na tinatawag na impyerno. Salamat po, pag-aralan sa pag-aaral namin sa gabing ito. Kayo po ang manguna, ang banal na Espiritu ang mangungusap sa mga puso ng aming mga kaibigan. At hayaan mo na ang inyong lingkod ay mangaral ng inyong salita at maabot po ang bawat isa sa gabing ito. Salamat po, magligtas ka ng mga kaluluwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede na tayong maupo. Yung kwento na binasa ko, ang nagkukwento nito walang iba kundi ang Panginoong Yesus nung nasa lupa siya. Kilala niyo ba ang Panginoong Yesus? Siya si Jesucristo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Pinanganak siya nung araw ng Pasko. Bumaba siya, Diyos siya, nagkatawang tao siya. At sabi ng Bible, nung nasa lupa siya, nagsalita siya ng napakahalagang kwento. At ang kwentong ito, hindi lang to kwentong barbero. Kasi pag pinag-aralan nyo, hindi ito isang parabola, sapagkat ito'y tunay na nangyari. Sapagkat may mga pangalan natin narinig, Abraham, si Moses, si Lazaro. At narinig niyo yung kwento. Ano yung kwento? Ha? Ano yung kwento na narinig ninyo? Parang wala kayong narinig. Ang kwento ay patungkol sa 2 uri ng tao na namatay. At mayroon silang pinuntahan. Yan ang pag-aaralan natin. Sa gabing ito, nagkwento ang Panginoon. Ang pag-aaral talaga natin sa wikang Ingles, ang title ko, ang title niya ay The Rich Man in Hell. May mga bata pa. Mga bata, pasok kayo rito. Sabi ng Panginoon, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for theirs is the kingdom of heaven. Dito mga bata, huwag lang kayong, yan. Okay, makinig kayo Pag di kayo nakinig, wala kayong sesto. Uy, merong merienda. Tama, no, ma'am? May merienda, no? Ano pa? Sesto, tsaka? Mamon. Mamon. May sesto, tsaka mamon. Okay? Pero libre yun, walang bayad yun. Okay, so, sige, aral tayo. Sandali lang to, hindi uuwi kayo ng maaga, basta makikinig lang kayo. Pag hindi kayo nakinig, wala kayong matututunan at mahalaga kasi itong mapag-aaralan natin. Balik tayo sa inistorya ng Panginoong Yesus. Mapapansin nyo, yung pag-istorya ng Panginoon, para bagang magkadikit lang yung impyerno at saka yung langit. Hindi po yan impyerno at langit. Impyerno yon pero hindi langit yan. Kasi nung time na to, nagkukwento ang Panginoon, nasa lupa pa siya.
hindi pa pumapasok sa langit yung mga mananampalataya ng lumang tipan. Kasi hindi pa sila makapunta ng langit. Ang Panginoon kasi ang unang pupunta doon. Pero ang mga mananampalataya noon, na nilalagay sila sa tinatawag na Abraham's bosom, sa sinapupunan ni Abraham. Nakahiwalay po sila dito po sa may sinapupunan ni Abraham, mga taong naniwala sa Diyos. Tapos merong bangin na napakalalim na hindi pwedeng tumawid ang bawat isa. At sa kabila naman, ay may tinatawag na lugar ng pagdurusa. Pag binasa nyo sa wikang Ingles, yung place na yan, merong apoy. Place of torment. At napansin nyo, parang nag-uusap sila. Siguro mga Hudyo sila kasi ang tawag niya, Amang Abraham, anak. Kasi ang mga Hudyo, ganun sila mag-usap. At mapapansin natin, ang pag-aaral kasi natin dito, merong mayaman, ang sarap ng kinakain niya. Di ba ang mayayaman, masasarap kinakain? Ang mayayaman, nakakakain sila ng buffet. Okay, nakakakain sila sa Vikings, kahit araw-araw. Pero mahirap naman kumain sa Vikings ng araw-araw. Sino nakakain na sa Vikings? Oh, sosyal. Kayo wala pa, no? Jollibee pa lang, Jollibee, McDonald's. Pag nagkatrabaho na kayo, yan, medyo tataas na yung level nyo. Buffet 101. Ayan. Tapos, tataas na yung level nyo, doon na kayo sa Okada, sa Medley. Ayan. O kaya, Diamond Hotel. Ayan. O, Spiral, medyo parang 3,000 per head na yun. Wow, ganun ang kainan ng mga mayayaman. Barya lang naman sa kanila yung 3,000 per head. Pero meron ding kasi sabi ng Bible, pati yung damit niya kulay ube. Yun yung damit na mayayaman. At meron din may mahirap din. Ang pangalan niya si Lazaro. Meron siyang sugat, kaya ang may sugat siyang di gumagaling. Wala siya sigurong pangpapunta ng doktor, wala siyang pera. Ganun ang mga mahihirap. Pag mahirap, pag nagkasakit na, no? At dinidilaan ng aso yung sugat niya. Isipin niyo yung sugat niya, open wounds yun. At pag yun dinilaan ng aso, may rabies na yun, At both of them, namatay. Namatay yung mayaman, namatay din yung mahirap. Anong masasabi natin? Kahit ano status ng buhay mo, mayaman ka o mahirap, mamamatay din tayo. No? Nakarinig ba kayo lahat ng mayayaman hindi namamatay? Namamatay din, no, kahit mayaman. Yung mahihirap, namamatay din? Namamatay din sila. So, ibig sabihin, lahat ng tao pwedeng datnan ng kamatayan, mayaman ka man o mahirap. May kaya ka man o wala, may pinag-aralan ka o wala. Ang kamatayan ay dumarating sa tao, hindi natin alam. Kasi sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. Itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Kayo ba mamamatay sa isang araw? Mamamatay kayo? Sino rito hindi mamamatay? Immortal kayo. Lahat tayo mamamatay. Ito nakakatakot. Hindi ko kayo tinatakot, pero ang kamatayan walang pinipiling edad. May namamatay ng sanggol, may namamatay ng bata, may namamatay ng high school, may namamatay ng college, may namamatay ng young professional, may namamatay ng may edad. Mabuti pag inabot ka ng 70. Pero may mga namamatay na iba-ibang edad, so walang pinipili. Kaya pag pumunta ka sa sementeryo, iba-iba yung sukat ng nicho. Kasi iba-iba yung edad. Pwede kang datnang kamatayan. At namatay itong dalawang ito, napunta sa magandang lugar yung mahirap. Tapos yung mayaman napunta sa merong apoy. Ano yun, pastor? Lahat ng mayaman pupunta sa impyerno? Lahat ng mahirap pupunta doon sa may magandang lugar? Yung ba ang tinuturo ng Bible? Ay, ayoko na maging mayaman. Pupunta pala ako sa impyerno. Hindi yun. Mamaya malalaman natin, bakit napunta yung mayaman doon sa may apoy, tapos yung mahirap, doon sa may magandang lugar, inaaliw doon. Ang sabi ng Bible, nung sila'y namatay, inilibing sila. Siguro yung mayaman, inilibing siya sa Manila Memorial Park. Siyempre, mayaman siya, kaya niyang bumili noon. Meron siyang St. Peter's. Yung mahirap, hindi ko alam saan siya nilagay, bakit tinapon na lang,
tinapon na lang sa, binilibing nilang, binasbasan na lang ng I don't know. Wala naman talaga siyang plan. Etong magandang truth sa Bible. When they both died, nag-i-English na ako. Nung sila'y namatay pareho, ano napansin nyo? Napunta sila yung isa sa impyerno, yung isa hindi sa impyerno. Anong truth? Wala palang purgatory. Hindi pala totoo yung purgatory. Alam niyo yung purgatory? Wala pala sa Bible yon. Hindi yan kinukwento sa Bible. Unang-una, lahat ng tao mamamatay. Pangalawa, meron palang buhay pagkatapos ng kamatayan. There is life after death. Ano yun? Kasi pag namatay pala tayo, yung katawan natin may iiwan sa lupa. Yan yung nililibing. Ano yung napupunta dun sa lugar na yon? Kasi yung katawan nyo maiiwan, ililibing dito sa mundo. Ano yung umaalis? May kaluluwa pala kayo. So may kaluluwa ba kayo? So meron, may nakatira dyan. Yung katawan nyo, bahay lang ng kaluluwa nyo. Yung talagang kayo, yung kaluluwa nyo. At pag namatay kayo, naghihiwalay yung kaluluwa nyo sa katawan ninyo. At yung kaluluwa, hindi siya naglalakbay ng 40 days sa earth. Hindi totoo yung umiikot pa yung kaluluwa ng 40 days. Di ba kayo nananalangin pa kayo? 40 days. Naku, gumulo yung kurtina, si Lola nandyan pa. Kasi 39 pa nang. Hindi totoo yun. Walang ganun sa Bible. Wala ring purgatory sa Bible. Hindi rin totoo yung reincarnation. Alam niyo yung reincarnation? Yung babalik ka, pag namatay ka, pag masamang tao ka, hindi ka magiging tao, siguro magiging daga ka muna. Pag naging mabuti ka na, magiging baka ka na. Hindi totoo yung umiikot lang yung buhay. And it is a process of 1,000 reincarnation para ma-reach mo yung divinity. Hindi pala totoo yun. Wala yan sa Bible. Ang ganda, no? Ang dami nating natututunan. And then, nung nandun yung mayaman, eto na. Pagdilat ng mata ng mayaman, sabi ng Bible, sa English, when he opened his eyes, he is in hell. Pagdilat ng mata ng mayaman, nandun na siya sa impyerno, merong apoy. At naghihirap siya doon. At natanaw niya sa kabilang ibayo, yung mahirap na si Lazaro. Kinausap niya ngayon si Amang Abraham, sabi niya, Amang Abraham, suguin mo si Lazaro. At itubog yung dulo ng daliri ko sa tubig para mailagay niya sa dila niya kasi naghihirap siya sa alab na ito. Yung merong apoy. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger and cool my tongue. Kaibigan, ang nakakatakot, meron palang impyerno na tinatawag. Sabi nila, hindi raw totoo ang impyerno. Ang impyerno pag nandito ka sa lupa. Impyernong buhay to. Hindi yan figurative speech. Ang impyerno ay literal na lugar. Merong apoy na hindi humuhupa. Pag binasa nyo pa yung description ng hell sa Bible, hindi lang apoy meron dyan, merong ding uod na hindi namamatay. Eto matindi. Merong apoy pero darkness, madilim. Paano nangyari yon? Di ko alam kung anong kulay ng apoy. Kasi pag pinag-aralan niyo yung flame spectra, alam niyo, nag-aral kayo sa chemistry, di ba? Yung ibang uri ng apoy, yung dilaw, pula, blue, painit ng painit yun. At yung pinakamainit ng part yun, yung pinaka-darkest part. The more na, di ba, sa kandila, the more na lumalapit ka doon sa may pinaka-dark part, yun ang pinakamainit. Di kaya sa impyerno, kulay itim yung apoy? I don't know. Kasi there was a total darkness. At doon, ang mga tao ay sumisigaw. It is a place of torment. Sabi nila, merong apoy. At walang tubig. Walang tubig sa impyerno. Sabi ng mga manginginom, sige, dito na kami iinom. Pag namatay kami, dadali namin yung beer sa impyerno. Hindi nyo madadali yung beer nyo sa impyerno. Kasi walang tubig sa impyerno. Siguro magbebenta ka ng tubig doon, isang patak ng tubig, no? Sabagay, wala rin naman pera yung mga tao doon. Pero sabi ng Bible, there is no water.
At wala nang chance. And then nung sinabi ni Abraham, hindi kami pwedeng tumawid dyan. There is a great gulf fix. Merong bangin. Yung mga nandyan na hindi na pwedeng tumawid at yung mga nandyan na hindi na pwedeng tumawid. Anong truth sa Bible? Pag namatay ka, di ba walang purgatory? Bakit, by the way, bakit may turong purgatory? Alam niyo ba bakit may purgatory? Pag napunta ka sa purgatory, namatay ka ng venial sin. Dalawa kasing sin daw ayon sa turo ng mga ibang reliyon. Pag namatay ka ng mortal sin, diretso ka ng impyerno. Pag venial sin, purgatory ka lang. At doon ipapanalangin ka ng mga mahal mo sa buhay. Magbabayad ka. Ang tawag doon, indulhensya. Biro mo, babayaran para maalis ka doon sa purgatory. Wala rin sa Bible yun. Biro mo magbabayad ka. Ang tanong, gaano kalaking halaga para mawala ka sa purgatory, para madala ka sa langit? Wala. Di ba nag-aral kayo, pinag-aralan nyo ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal? Isa yan sa mga itinuligsa ni Jose Rizal. Bakit magbabayad ang mga mahihirap na Pilipino para maalis sa purgatorio? Paano yung mahihirap na walang pera? Kaya tinanong ni Jose Rizal yung indulhensya. Kaya nga siya binaril. Kasi talagang tinuligsa niya ang mga turo ng mga Frailing Kastila. Kasi hindi yan totoo, wala yan sa Bible. Siguro napunta si Amerika, sa Europa si Rizal, nakakita niya, wala talaga. Well, hindi ko alam kung naging mananampalataya si Jose Rizal, pero pinapakita ng Bible. Sabi ni Abraham, hindi na pwedeng makaalis diyan. Ito yung truth, katotohanan. Pag ang tao namatay, napunta na sa lugar ng impyerno, wala nang exit. Wala nang second chance. Wala nang ibibigay sa kanya. Ano lang meron? Tingnan niyo, napansin niyo yung kaluluwa ng tao, tingnan niyo merong mata. May mata ba? Meron. May tenga, may bibig, merong daliri. Ibig sabihin yung kaluluwa niyo parang ikaw din. It's a replica of your physical body. At makikita mo, at nahihirapan, and meron siyang memories. Ay, hindi na pala pwedeng tumawid dyan, Amang Abraham. Ay, ganito na lang. Meron pa ako 5 kapatid na lalaki. Pwede bang si Lazaro, buhayin mo para bigyan ng warning yung mga kapatid kong lalaki? Pwede bang buhayin mo si Lazarus? Sabi ni, siguro yung 5 lalaki niyang kapatid, ganun din yung mga aktibidades nila. Kasi sabi ni Abraham, imposible yun. Nandun sila Moses at mga propeta. Ibig sabihin, may mga nangangaral ng salita ng Diyos katulad nito. Alam niyo ba, maraming tao sa impyerno nananalangin ngayon. Nung una siguro hindi sila naniniwala sa impyerno. Hindi naman totoo yung impyerno. Nung namatay sila, totoo pala. May mga mahal na kayo sa buhay na namatay? Hindi natin alam saan sila napunta. Di ba? At siguro nananalangin sila. Totoo pala na may impyerno. Kala ko joke lang. Totoo pala yung sinasabi ng mga nangangaral dyan sa salita ng Diyos na meron palang impyerno. Totoo pala yan. Kaya sabi nung mayaman, totoo pala yung mga 5 kong kapatid, malamang hindi rin naniniwala sa impyerno. Suguin mo si Lazaro, mabuhay siya at bigyan ng warning ng babala. Yung 5 kong kapatid na lalaki, hindi ko alam kung yung 5 niyang kapatid na lalaki, kung babaero, lasinggero, mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero sabi ni Abraham, imposible yon. Pag hindi sila nakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin pala, kaibigan, kaya pala napunta yung mayaman doon sa impyerno. Hindi dahil sa mayaman siya. Dahil hindi siya naniwala sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun pala yung dahilan. Ang tao kaya pumupunta sa impyerno, hindi dahil sa mayaman ka, hindi yun ang sukatan ng Bible. Kasi merong mga nangangaral ng salita ng Diyos. Katulad ngayon, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, paano nga ang tao ay makakalagpas, hindi makapunta doon sa impyerno? Sinabi ng Bible, sikat sa Bible yung tinatawag na John 3:16 sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man ang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak. Saan? Sa impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, nilagyan ng Diyos ng remedy, yung sagot para ang tao ay huwag mapunta sa impyerno. Ipinadala niya yung kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, wala siyang kasalanan kasi pinanganak siya ng isang birhen.
Lumaki siya na hindi gumawa ng kasalanan. Siya yung perfect sacrifice. Dahil makasalanan tayo. Kaya tayo pumupunta ng impyerno kasi makasalanan tayo. Pinanganak tayo na may kasalanan. Nanggaling sa unang-una nating magulang. Sabi ng Bible, for one man sin entered into the world, and so death passed upon all men, for all have sinned. Ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao, at ang kasalanan ay naipasa sa atin. Lahat tayo makasalanan, pupunta tayo ng impyerno. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para wag tayong mapunta sa impyerno. Kasi sabi ng Bible sa 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Gusto ng Diyos, lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan sa salita ng Diyos. At kung makikinig ka ngayon, kasi kung merong manggagaling ulit, sabi ni Abraham, kasi kahit na may manggaling dito mula sa mga patay, tanong ko kayo, minsan isang araw yung ninuno nyo kumakatok, galing sa impyerno, umuusok pa. Apo, di ba si Lola yan, matagal ng patayan. 100 years ago ng patayan. Galing akong impyerno, Apo. Ako napunta pala sa impyerno yung Lola. Hindi nanampalataya kay Jesus Christ. Kayo ba pagbubuksan nyo, matatakot kayo. Hindi na kailangan buhayin ng mga patay para maniwala. Kasi hindi na pananampalataya yon. Ang kailangan ng Diyos ay manampalataya, kasabi ng Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, isang araw datatnan tayo ng kamatayan, pero pag wala si Jesus Christ sa puso natin, hindi ka nakapagsisi ng kasalanan mo, katulad ng mayaman na ito. Ang mayaman na ito siguro marahil wala siyang panahon sa Bible. Itong mayaman na ito marahil wala siyang panahon. Pag in-invite siya, tara, mag-Bible study tayo. Wala siyang panahon patungkol sa Diyos. Kasi gusto niya lang yumaman ng yumaman. Walang problema sa kayamanan, pero wag mong gagawing Diyos ang kayamanan. Siguro hindi kayo mayaman, pero wala kayong panahon sa Diyos. Puro lang kayo aral, walang problema sa pag-aaral. Hindi, gusto kong maging pantas. Gusto kong maging scientist balang araw. Wala akong panahon dyan sa pagpunta ng church. Mag-aaral ako. Siguro hindi ka nga mayaman, subalit ikaw ay busy ka sa pag-aaral. Siguro, wala kang panahon sa salita ng Diyos. Hindi ko kailangan ng salita ng Diyos. Mabuting tao naman ako. Sapagkat, pagkaibigan, hindi mabuting gawa ang magdadala sa iyo sa langit. Kasi kung pabutihan lang kung pagiging mabuti lang ang pagpunta ng langit, magiging mayabang tayo, kaya ka pumunta ng langit kasi mabuti ka. Walang ganon. Kasi ang good works, hindi yan ang papunta ng langit. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi ni Abraham, maliban na sila'y manampalataya sa mga sinulat ni Moses at mga propeta, ngayong gabi ipinapahayag ko sa inyo, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus Christ lang ang daan. Wala nang iba pa. Hindi ang Baptist Bible Church Santa Mesa. Hindi ako, hindi ang mga matatalinong tao. Si Jesus Christ lang ang namatay doon sa krus 2,025 years ago. Si Jesus Christ ay namatay para sa kasalanan mo. Subalit hindi lang siya namatay, inilibing siya at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siya magmuli. At ang sino man sasampalataya sa Kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:8, sabi ni Apostol Pablo, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Pag meron kang Jesus Christ sa puso mo, sabi ng Bible, absent from the body. Yung katawan mo magiging absent from the body. Saan pupunta? Sabi ng Bible, present with the Lord. Minsan nagbabasa ako sa Facebook, pag namatay ang isang tao, rest in peace. Kasama niya na ang Panginoon. Alam niyo, yung mga taong walang Jesus Christ, there is no rest in peace. Pag wala kang Jesus Christ, there is no rest in peace. Pag wala kang Panginoon sa puso mo, ang Panginoong Hesus, there is no rest in peace. Ang katanong, pag namatay ka ba,
dumating ang kamatayan sa buhay mo, alam mo ba saan ka pupunta? Pag hindi mo kayang sagutin yan, sinisigurado ko, tiyak mo ang impyerno. Pero sa gabing ito, gusto mong malaman saan pupunta ay iyong kaluluwa. Ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sabi ng Bible, if thou confess with thy mouth and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kapag iyong inihayag na iyong mga bibig at nanampalataya ka sa iyong puso na ang Diyos ay binuhay niya, ang Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Pag nanampalataya ka na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kaibigan, tingnan mo lumaki ka sa isang relihiyon, pero hindi mo alam saan ka pupunta. Palagi kong tinatanong yan sa mga tao, ikaw member ka ng isang reliyon, ikaw member ka ng sarili. Pero mo lumaki ka sa isang reliyon, pag tinanong mo, pag namatay ka, hindi ka alam saan pupunta. Parang kung sumakay ng eroplano, hindi mo alam kung saan yung destinasyon. Pero sa gabing ito, masisiguro mo ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling lang kay Jesus Christ. Naalala yung magnanakaw doon sa krus? 3 silang pinako, si Kristo nasa gitna. May 2 nasa gilid. Yung isa hindi nanampalataya kay Jesus Christ. Pero yung isa sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Pag pinag-aralan mo yung pagkakasunod-sunod nun, inamin niya na makasalanan siya tayo, kaya tayo nakapako rito kasi dapat lang ipako tayo dahil sa kasalanan ginawa natin. Pero itong nasa gitna na ito, wala siyang ginawang kasalanan. Kaya sabi niya, Lord, remember me. Alalahanin mo kapag dating mo sa iyong paraiso. Naniwala siya na si Jesus Christ ay hindi tagalupa. Meron siyang paraiso. Meron siyang kingdom sa langit. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Today, thou shalt be with me in paradise. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. At alam niyo, sa gabing ito, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus ng buong puso mo, ang sabi ng Bible, ngayon din, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Palagi kong sinasabi rito pag nangangaral ako, pag matino utak mo, hindi mo gugustuhin pumunta ng impyerno. Sino bang matinong utak na gustong pumunta ng impyerno? Maliban na lang kung may tama ka. Pero yung matinong tao, ayoko nga tayo sa impyerno. Kaso kailangan mong tanggapin ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa puso mo, sa buhay mo, hindi mo makikita ang langit. Napakaganda ng langit, kaibigan. Kung ipapaliwanag ko sa iyo kung gaano kaganda ang langit, napakaganda ng langit. Hindi nyo maipaliwanag. Merong sinabi ng Bible kung ano ang langit, pero gusto kong pumunta doon. Pero hindi ka makakapunta doon sa pamamagitan ng sarili mo lang. Hindi ka makakapunta doon kahit mabuti ka. Hindi ka makakapunta doon kahit may relihiyon ka. Makakapunta ka lang ng langit kapag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yun lang ang daan. Wala nang iba pa. Wala na akong maituturo sa iyo. At kapag yan hindi mo tinanggap yung regalo ng buhay na walang hanggan ang gagaling sa Panginoon, wala na akong magagawa. Minsan, sa isang araw, narinig mo itong pangangaral na ito, tapos binaliwala mo, at dumating sa iyo ang kamatayan, malalaman mo, January 15, 2025, umating ka sa isang church na tinuturo ang katotohanan. At sasabihin mo, sayang hindi ko tinanggap ang Panginoong Hesus. Nasa akin na lahat ang pagkakataon, nangangaral ang salita ng Diyos. Totoo pala na si Jesus Christ lang ang daan. Totoo pala na si Jesus Christ ang nagbayad ng aking kasalanan. Totoo pala na si Jesus Christ, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang sasabihin mo, sayang. Ganon din ang magiging panalangin mo. Panginoon, magpadala ka kasi marami pa akong mga kaibigan. Yung nanay ko, yung tatay ko, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Yung mga kapatid ko, hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon ang pagkakataon, kaibigan, habang buhay ka. Kasi pagpatay na tayo, wala nang pagkakataon. Hindi aksidenteng nandirito kayo. Ang sinasabi ko, totoo yan. Hindi yan kwentong barbero. One of these days, you will be judged by the words that I uttered from the Word of God. Isa sa mga araw na ito, hahatulang kayo ng mga bagay-bagay na ipinangaral ko mula sa salita ng Diyos. Hindi ko salita ang pinapangaral ko. Kasi kung hindi totoo yung sinasabi ko, bakit ka ba mag-i-spend ng time para imbitahin kayo? Ang tanong, sino ba kayo? Hindi na namin kayo kakilala eh.
Kakilala ko ba kayo? Hindi ko naman kayo anak Pero bakit kami nandito, nag-i-spend kami ng time? Kasi gusto namin balang araw, makarating kayo sa napakagandang langit at ang daan lang walang iba kundi si Jesus Christ. Marami pa akong pwedeng kwento sa inyo pero sa gabing ito, simpleng pananampalataya. Aminin mo na makasalanan ka, repent from your sin, at manampalataya ka na si Jesus Christ ay namatay. Yung dugo niya, yan yung magbabayad, maghuhugas ng kasalanan mo, wala nang iba pa. At pag ginawa mo yan, inanyayahan mo ang Panginoon sa buhay mo at sa puso mo. Buhay na walang hanggan ang naghihintay sa iyo sa kalangitan. Libre yan. Walang bayad ang kaligtasan. Walang purgatorio, walang reincarnation. Libre yan sa mga taong mananampalataya sa Panginoong Yesus. At pwede mong gawin yan sa gabing ito. Tayong lahat, tayo ay manalangin. Tayong lahat, ipikit natin ang ating mga mata. Panginoong Diyos, salamat po na ipangaral ang simple at payak na kaligtasan. Ako po'y nangaral sa wika na naintindihan ng aking mga kababayan upang sa ganon ang mga munti at mga musmos na bata at mga kabataan ay maunawaan nila ang simple at payak na kaligtasan na matatagpuan lang sa Panginoong Hesus. Sa aming pong imbitasyon maya-maya at sa pag-share ng salita ng Diyos, papagbabahagi ng salita ng Diyos, naway tanggapin kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa gabing ito, kaibigan, meron kaming mga counselors. Ayokong general dito. Gusto ko yung mga taga-church. You can get one and share the Word of God. Ito, malawak naman dito. You can get one. If they want, share to them. Follow up na lang yan. If they want to receive the Lord, lead them sa prayer or assurance. Get one. Okay? Pwede yan dito. Yan. One bench, one couple. Marami itong mga bisita natin. Okay? Sharean po natin. Okay? Go, get one. And then sa mga elderly, meron ding sana mga medyo may edad, how to receive the Lord. Kaibigan, i-share lang sa inyo how to receive the Lord Jesus Christ. Pwede nyo silang dalhin dito or doon sa gilid. Every visitor would be explained of the Word of God. Yan, amen. Lahat tayo magtrabaho sa gabing ito. Share to them the Word of God. Share to them the Word of God. And after that, balik ulit tayo for our dismissal. Wala mo nang uuwi. Balik tayo for our dismissal. After sharing, go back to your seat. Okay, lead them sa prayer if you could lead them. Amen. Sige po. Get one and share to them the Word of God. Amen. Amen. Don't go home yet. After that, go back to your seat.
Okay, amen. If you are done, you can go back to your seat for our offering and dismissal. Please don't forget to get your names. Amen. Praise the Lord. Okay, after sharing, please go back to your seat. Balik po, balik. Wow, ang dami nating bisita ngayon and I see people, they are praying and receiving the Lord. Amen. Brother Alex, okay ba yung sinesharan mo dyan? Okay ba yung sinesharan mo dyan? Tumanggap ba? Pambihira, tumanggap si Chris. Puntang langit ka na, brad. Amen. Amen. Sige po, you can go back to your seat. O, dyan na lang kayo. Wag na kayong dyan na magdi-dismiss naman tayo. Bukas po, tuloy yung aming evangelistic night. You can still attend. Pwede pa rin umaten yung mga kaibigan namin na nandito. Iba naman yung topic ng pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Kita ko si nanay, yung dalawang syenera ni Ma'am Rose, no? They received the Lord. Amen. Praise the Lord. Nanay, ilang taong ka na po? Yung nakapula. How old are you na po? 74. Wow, a 74-year-old lady received the Lord. And then see, 68. A 68-year-old lady received the Lord tonight. Amen. Praise the Lord. Taga saan po kayo? That is near from us. You're invited to attend our church this coming Sunday. And on the following Sunday, we will be celebrating our 76th church anniversary. All the way from Cagayan. Amen. Praise the Lord. Sige po, eto Amen. Very good. Sinong tumanggap sa Panginoon, mga kabataan? Did you receive the Lord? Amen. Praise the Lord. Pwede pa rin umatin tomorrow. We have evangelistic meeting para
Marami pa kayong malaman sa Bible. At this time, we are going to get our offering. Sa mga bisita namin, this is not for you. Pero if you want to give, to be blessed, okay lang din po. This is for the members ng church. Let's pray po. Lord, we pray that you would bless our offering for tonight, and this money will be used in the ministry. Blessed, oh God. It's really a glorious thing to see that people came to know you as their Lord and Savior. I believe there is rejoicing in heaven right now. And we are, Lord, we are also rejoicing with them. And I pray that they would grow in their newfound faith. Continue to bless our evangelistic nights we have still 4 remaining nights. And we believe that you're going to save more souls. And members of the church will just continue on inviting friends, so that we may lead them to the Lord. Thank you, Lord, for your goodness upon us and your grace. And all the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's get our offering. Church members, tomorrow, mag-invite pa rin po kayo. Meron pa tayong 4 nights, okay? 4 nights pa, amen? Mabilis. Hindi, dito na rin tayo kasi, meron pang nasa baba? Yung refreshment, how can they receive the refreshment? Are they going to go down pa? Or, baba pa? Or, as they exit or what? Meron po kaming na-prepare na panawid gutom sa inyo. Okay? So, how can we give the refreshment for them? Bababa sila or what? Doon sa baba. Dito na sila magdaan. Okay, daan kayo rito, may ibibigay sa inyo doon. Okay, God bless everyone. Nag-pray na tayo. Still tomorrow, meron pa rin tayong evangelistic meeting. Go. Meron pa kaming refreshment para sa mga bisita namin. God bless you po, and you are still invited para bukas po.